Alright, and what's up mga kabagis, Jubilito TV official po at ito na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Ruel of Malalag, Rachel Morales, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at ang ating po mga kalingap partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga kalingap mga kabagis, no? For today's reaction video, ngayon lang po tayo gagawa. Actually ilang araw na itong issue na ito kasi pinag-iisipan ko po mga kalingap mga kabagis kung carry ko ba na magbigay ng opinion. Pero dahil nga po reactors tayo at may mga bagay-bagay din po tayong gustong i-share sa mga viewers natin kung ano po ang ating opinion regarding po dito sa mainit na issue na ito, ay mas minabuti na po natin na pag-aralan muna yung mga bagay-bagay, saan nagsimula, punot dulo, at saan hahantong. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? Ang tinutukoy ko po, ito pong issue regarding nga po dito sa sagutan ni Bobby TV 143, ni Maramara 77, nila, isama na rin na po natin, no? Sila Teacher and dahil programa po nila yung nagamit dito at ni Maymay Vlogs, yung Kalingap Balitaan Radio. Ano bang tawag doon? Karaba, yun. Na kung saan ay isa sa mga naging topic nila ay ito nga pong si Sir Bobby TV 143, na kung saan ay kini-question ika nga yung pagcha-charity ni Sir Bobby, dahil alam naman po natin nowadays si Sir Bobby ay hindi na po nagiging active sa pagcha-charity. May kadahilanan na po, may kadahilanan na, naman po 'yan, mga kalingap mga kabagis, no? Dahil kung kayo po ay sumusubaybay sa updates sa mga kalingap partners, ay si Sir Bobby TV 143 po ay may karamdaman at may maintenance po 'yan si Sir Bobby, at in-advise po siya ng doktor na kung saan ay iwas muna, no, sa mga sabihin na nating mabibigat na trabaho ika nga, or sabihin na nating, alam nyo naman po kasi ang pagcha-charity ay lagi pong nasa labasan, nasa initan, ulanan, tapos yung pagbubuhat ng mga pang-charity ay parang hindi po angkop para makarecover po ng maayos ito pong si Sir Bobby TV 143. Kaya sa pagkakaalam ko po ay na-request niya kay Kuya Val Santos Matubang na mag-reactor na po muna siya as of now, di ba? Kaya yun po, pumayag naman po, no, si Kuya Val na mag-reactor itong si Sir Bobby TV 143. Pero syempre po, yung responsibilidad, or sabihin na natin yung pagmamahal niya sa mga ibang kalingap partners natin na mabababa pa ang subscribers, ika nga, ay matulungan naman in return. Kumbaga parang walang charity pero magbalik, ika nga, no, magbalik para sa mga kalingap partners natin na talagang mabababa pa po ang views. At dito nga po ay parang na-discuss sa programa nila Teacher N at Maymay Vlog at si Maramara 77 na parang na-suggest, no, mga kalingap at kabagis. Hindi po ako sure kung na-suggest or may mandato, pero sa pag-analyze ko po ng bawat video na ating napapanood kila Kuya Val, at kung meron ba talagang existing na rules regarding dito po sa 30% na ito, ay siguro po ay nagkaroon po ng miscommunication ang magkabilaang panig, no? Wala po tayong kandito, wala po tayong papanhigan, bagos ay balansihin natin, no, kung bakit po ba umabot sa punto na kung saan ay talagang sabihin na nating nagiging sensationalized na yung topic regarding nga po dito sa 30% na ito. At dito nga po ay sabi nila ay si Sir Bobby TV 143 ay at least magbigay ng 30% ng kanyang kinikita sa platform na ito para po maitulong, no, sa programa ng Kalingap. At dito po ay umalma, o sabihin na natin nagkaroon po ng rebuttal si Sir Bobby TV 143, no. Tama naman po yung ginawa ni Sir Bobby TV 143 na magkaroon ng pagtatanong. Siyempre may mga bagay-bagay po tayo na hindi po natin naiintindihan, hindi po tayo updated sa mga announcement, ika nga, although lagi pong panawagan ni Kuya Val Santos Matubang na panoorin at sabihin na nating makibalita
sa anumang galawan meron po sa mundo ng Kalingap. True, yan nga po sa Kalingap Balitaan Radio or yung Karaba. Tama, Kalingap Radio Balitaan Karaba. And at the same time po ay sa mga sa mga deputy natin or sa mga landing pad, ano ba tawag natin dito? Mga leader, mga deputy in charge at mga yun na yun, sila katulad po nila Pastor Jay Morelo na kung saan ay may mga schedule po sila sa kanilang pagla-live at pag-update para sa mga landing pads. At ganoon din po sa live din po ni Kuya Bal Santos Matubang. Although medyo ito pong task na ito, yung panonood at pagsusubaybay para makakuha ng update, ay masasabi po natin na hindi naman po lahat ay nakakasunod, no? Hindi naman po lahat ay ultimado pag nag-live ang isang Kalingap partners natin ay nakakapanood. Lalong-lalo na po sa side namin na OFW na kung saan ay prioritize po namin ang aming trabaho at secondary lamang po or kung may time lamang po na ginagawa po namin ang pagre-reaction video. So, excuse me po. Ito na nga, talagang batuhan, no? Batuhan ng katanungan ang grupo nila Teacher N, Maramara 77 at si Sir Bobby TV 143. Ang nakikita ko lamang po kasing honestly speaking, no? Honestly speaking. Ang nakikita ko lang po kasing sistema ng pag-i-implement ng mga natanggal, no? Natanggal sa announcement nga po. Natanggal sa mga Kalingap partners natin. Although si Sir Bobby TV 143 ay hindi pa naman officially binabaan ng ganong klaseng hatol. Although ini-insist po ni Maramara 77 na siya po ang supervisor na naatasan ni Kuya Bal Santos Matubang na magbigay ng penalty, sanction sa mga Kalingap partners natin na ayun nga po, yung mga hindi na po nakakapag-adhere sa mga policies and guidelines po ng Kalingap. Siya daw po yung tagapag-implement at siya daw po yung may sabihin na nating karapatan na mag-analyze ng mga problema kung nakikinita po ng grupo nila na may violation ay pwede po sila po ang pwedeng magtanggal, ika nga, no? Which is sa nakikinita ko po ay parang ang layo-layo na po ng nagiging sistema kumpara po sa mga dating grupo. Katulad po ng MERD, yung dati pong grupo ni Ma'am Emmy Tomer. Ayan, na kung saan ay pinag-aaralan muna ang mga bagay-bagay, no? Kumbaga, lang po sila, research group, nire-research nila, ina-analyze nila ang mga bagay-bagay sa mga rules and guidelines kung mayroong mga violation. At base po sa kanilang base po sa kanilang pag-a-analyze, magkakaroon po sila ng recommendation. At ang recommendation na ito ay ipapasa po nila sa pinakamataas, si Kuya Bal Santos Matubang or kay Kalingap Rab, subject for approval. At kung naaprubahan po ni Kuya Bal Santos Matubang, ay doon na po nila i-announce. Dahil nga po, syempre po, naaprubahan na po ni Kuya Bal. Parang ang nakikinita ko po dito, mga Kalingap, mga kabagis, no? Ay parang sila na yung magre-research, sila na yung mag-a-analyze kung may violation o wala. And at the same time ko, correct me if I'm wrong, no, mga Kalingap, mga kabagis, sila na rin po yung implementor nung kanilang pag-aanalisa kung mayroon pong nalabag na violation po ang isang Kalingap partners. So may mga ilan na natanggal, sila Marcos TV, sila Commander ni Marcos, si Aaron Taganahan, si Sir Red Nubeno. So ilan lang po sila sa mga nabasahan at nababaan ng sanction or ng utos para po sila ay temporarily tanggalin muna sa membership ng Kalingap. Although hindi naman po ito pangmatagalan, kung gusto po nilang i-renew ang kanilang membership, ay ipakita po muna nila na talagang concentrated po sila sa pagcha-charity. At ilan sa mga kanila ay nag-live at naglabas ng kanilang saloobin. Dahil nga po, syempre po, dito po sa issue na ito, ay karapatan din naman po nila na maglabas ng kanilang opinion regarding po sa pagkakatanggal sa kanila. Ang hindi ko lang po sure at hindi ko lang po alam kung ang nangyaring pagtatanggal po sa mga Kalingap partners natin ito ay may approval ni Kuya Bal Santos Matubang, no?
At nagkaroon po ba ng pag-aaral? Nagkaroon po ba ng sabihin na nating kinausap po ba ang mga Kalingap partners natin regarding po sa plano nilang pagtanggal sa kanila? Dapat meron pong open channel na ganun po, no? Na kung saan ay kung may plano pong tanggalin ay kailangan pong i-reach out ang concern na individual para po mabisuhan po sila sa planong pagtanggal po sa kanila. Hindi lang po tayo sure kung may nangyari pong ganon. Correct me if I'm wrong again, mga Kalingap, mga kabagis, no? At regarding nga po dito, balikan natin, 30% na kailangang i-share ng mga individual. Dahil nga po na-point out itong si Sir Bobby TV 143, kanino ba talaga nanggaling itong 30% na ito, no, mga Kalingap, mga kabagis, no? At dito nga po sa previous live streaming ni Kuya Bal Santos Matubang ay sinabi niya na ito nga po, dito po malilinawan po natin kung saan po talaga nanggaling yung 30% na sinasabi po nila Teacher N na dapat pong i-share. Di siguro in general na lang po natin, hindi lang po kay Sir Bobby TV 143, bagko sa mga Kalingap partners po nating walang charity, ika nga. So narito po, pakinggan po natin, mga Kalingap at kabagis, ang sinabi po ni Kuya Bal Santos Matubang. Narito po 'yon. Kasi ikaw po mag-charity po, mga Kalingap, baka hindi lang 30 ang mawawala sa'yo. Baka Okay. 50% pa. Di wala ka ng charity, ano gawin mo? Yung mga vlogs mo dyan, mag-live ka na lang. Iyon ang ibig sabihin doon. Okay. Hindi para sa lahat yung 30%. Ayun naman pala eh. Doon yung sa mga tama. Ops, hindi po daw lahat hindi daw po para sa lahat nag-a-apply ang 30% na pagbibigay sa revenue po nila sa mga Kalingap partners po natin. Mad. Ayan mga Kalingap at kabagis, sabi po ni Kuya Bal Santos Matubang may nabanggit po siyang salitang tamad. Kuan po yan, sabihin na nating normally ganyan po talaga magsalita si Kuya Bal, no? Pero wala pong ibig sabihin yan. Pagpatuloy po natin. Walang time mag-charity po. Yun. May kita ka sa white. Ang ibig niya po sabihin doon, sa mga wala pong time mag-charity, hindi po yung tamad. Huwag po nating kuan yun, huwag po nating bigyan ng emphasis yung salitang tamad sa mga wala pong time mag-charity. Nagla-live po kayo. Behind the scenes kayo. Kay Kalingap Prab. Kumita ka ng 100,000. Wala ka namang charity. Ano yung magbigay ka doon sa mga small YouTuber? Yun. Ha? Sino-sino yung mga small YouTuber natin kasama? Ang dami natin. Bibigyan nyo sila. Tapos, i-scout at limbawa ganito. Lola, bigay po ito ni Bobby TV 143. Itong bigas. Hindi na pabanggit yung pangalan mo. Kahit wala kang charity, exempted kayo doon sa 8 vlogs a day. Kaya okay lang po yung gano'n, di ba, na tumulong ka doon sa imong kapwa Kalingap partners. Tumulong sa Kalingap partners. Yan po yung angkop po yan sa mga like K-Boys. Yung staff natin. Yung may mga whitey po. Like Brother Paas. Kumikita ng 200,000 pesos si Brother Paas. Tapos walang charity. 200,000 daw. Siyempre ba Christian sila? Bakit si Brother Paas ang laki ng kita, walang charity? Ang gawin ni Brother Paas, ay walang problema yan kasi 50% sa akin. Tulong ko sa ating kababayan. Kasama si dyan? Si Maramara 77, Maramara! Masigaw si Brother Paas, Maramara! May Gcash ka ba? Ito, meron ko diyang 5 sakong bigas, ha? Mag-ano ka dyan sa gumaka, mag-scout ka dyan, eh. Wala kang scout. Ganun lang. Di ba, yan? Ano yan, eh? Pagtutulungan yan, bayanihan po yung mga Kalingam tawag dyan. Bayanihan. Pagtutulungan. Di mo kayang gawin ng charity? Ipagawa mo sa iba. Iyon ang ibig sabihin doon. Maliit nga po ang 30% kung mag-charity kayo. Maliit po yun. Minsan nga, ubos yung pera natin sa charity.
Hindi mo para sa lahat yung 30% na binabanggit nila Teacher Ed. Yan po ay doon sa mga ayaw mag-charity. Magpa-charity sa iba. Halimbawa, Kuya Bal, di ako makapag-charity. Bakit? Piksa ako sa puwit. Anong gagawin mo? Andiyan ba siya, no? Si Starax. Wala rin charity yun. Kung hanapin niya. Hindi siya, hindi kayakap na lang. Bigyan mo ng bigas. Kahit 5 sako. Kahit 10 sako pa, tag 25 kilos, bigyan mo. Bilang iyong pag-charity. Anong ibig sabihin noon? Hindi ka napagod, di ba? Hindi ka napagod. Tapos ang binigay mo, lang. Kung mag-charity kayo mga kalingap, malaki ang gastos kaya. Panggasolina mo, pagkain mo. Kwintahin mo lahat yun mga kalingap, isang buwan. 8 vlogs a month. Magkano ang bawat vlogs mo? 1,000 na lang. Kain ka. Gasolina kayo, magastos kayo, di ba? O ibigay mo doon sa isang charity vlogger. Hindi ka napagod. Hindi ka napagod. Kung yung binigay mo, konti lang. Hindi malaki yun, yung 30% mga kaibigan, doon sa magta-charity. Hindi malaki yun. Kung totoosin, kailan po na misunderstand ata. Correct. Misinterpretation. Laki ng 30%. Hindi kasama ang mga reactor dyan. Ayun. At hindi kasama yung mga may charity. Mga ano lang po, like staff, Royal at Malalag. Di ba? Meron. So yun no, mga bagis no, malinaw naman na sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang na ang 30% na yan, ang mahiwagang 30% na yan ay hindi naman po talaga nag-a-apply sa lahat po ng mga Kalingap partners. Pag sinabi po natin Kalingap partners, in general po yan. Andiyan po ang ating mga Kalingap charity vloggers, andiyan po ang ating mga Kalingap reactors. So all in all, sabi nga po ni Kuya Bal Santos Matubang, kung staff ka ni Kalingap Prab at ni Kuya Bal Santos Matubang at wala kang time para makapag-charity, ayun po, dun po nag-a-apply yung salitang 30%. Ito naman no, mga Kalingap at Kabagi, sa akin lamang po ito. Ganang sa akin lamang po. Kasi nga po, nabanggit po sa latest live streaming ni Sir Bobby TV 143 nung nakaraang buwan, bagsak ang views ng kanyang channel. Na kung saan, ang kinita niya lamang po ay nasa 7,000 pesos. Kunin mo yung 30% doon. Magkano pa po ang natira? Isama pa po natin kung ikaw po ay isang full-time na content creator, katulad po ni Sir Bobby TV 143, na kung saan ay sabihin na natin, no, although meron po siyang talagang dinadiversify niya na ang kanyang resources dahil nga po may mga time na mababa po ang income, ay naghahanap na siya ng mga iba pang paraan para po kumita, katulad ng pag-aalaga ng mga livestocks para po mapunuan yung pang-araw-araw din pong pangangailangan ni Sir Bobby TV 143. Dahil as far as I know, si Sir Bobby may pa-college na po yan. At pag sinabi po nating pa-college, ay medyo iba na po ang bayaran in regards po sa tuition fee. Pwede na lamang po kung scholar ang inyong anak, full-time scholar, na kung saan ay wala ka nang babayaran para sa tuition fee. Pero andyan pa rin po ang miscellaneous at ang baon ng inyong anak. Sa tingin ko po, kung mababa po ang views, yung 7,000 ay kulang na kulang pa po para po matugunan yung pangangailangan sa isang buwan ni Sir Bobby TV 143. Kaya kung sa akin po, ganun sa akin, ang 30% ay para sa akin lamang po ito, mga Kalingap at Kabagis. Ang 30%, mag-apply yan. Although si Sir Bobby TV 143 ay considered as a reactor, no? Yung 30% na yan, mag-a-apply po yan, mga Kalingap at Kabagis, kung mataas po ang views ng inyong channel. Pero kung lagapak naman po, wala pong views, walang revenue,
ay hindi po siguro mag-a-apply yung 30% na yan. Pero sa mga Kalingap partners natin na stop po ni Kalingap Rab, lalong-lalo na si Kalingap Rab, yung mga stop niya, matataas talaga ang views niyan. Ay pwede pong i-imply or pwede pong ipatupad yung 30%. Pero sa stop po ni Kuya Bal Santos Matubang, ay hindi rin naman po kataasan ang kanilang mga views. Honestly speaking, ay sa tingin ko po, hindi po mag-a-apply yung 30% na yan. Kaya nga po, sa akin, mag-a-apply ang 30% pag mataas po ang views ng isang Kalingap partners. At kung mababa, pwede po mag-pledge. Ika nga. Para sa akin lang po yun mga Kalingap mga kabagis, no? Pwede pong mag-pledge. Let's say, ayan nga po, pwede kayong magbigay ng naaakma at masasabi po natin hindi po maaapektuhan yung pang-araw-araw po nating kabuhayan. Or sabihin na natin pang-araw-araw po nating buhay. Di po ba, mga Kalingap pagkabagis? Yun po ang punto ko doon. Yun po ang punto di vista ko sa 30% na yan. At nasagot naman po ni Kuya Bal Santos Matubang, no, kung kanino po nag-a-apply yung 30% na yan. Kaya, ano po ang konklusyon dito po sa nangyaring issue na ito? Regarding po kila Maramara 77, kila Teacher N, kila Maymay, kila Sir Bobby TV 143. Di ba? Sana po, ito, hindi po ako aware kung nagkaroon po ng pag-uusap internally sa mga natanggal na mga Kalingap partners natin. Sana po, pinag-usapan muna. Pinag-usapan muna internally ang plano sa pagtatanggal at ano ang mga grounds kung bakit po sila matatanggal. At ayun, magkaroon po ng formal transition sa mangyayari po sa mga darating na araw at bago pa ang announcement. Para po maging aware ang mga tatanggalin at hindi naman po sila masyasyak sa kanilang pagkakatanggal. Sana ganun ang gawin kung ito pong grupo nila Teacher N ang naatasan ngayon na pumalit or humalili bilang MERD, or sabihin na natin hindi po MERD, no? Sila po yung screening committee kung ang isang Kalingap partners ay dapat bang tanggalin o hindi. Dahil ang dami na pong grupo kasi, no? At ayan nga po, supposed to be dapat ang grupo ni Teacher N ay sila po yung nagbibigay ng updates sa galawan, sa mundo ng Kalingap, kung may announcement po. Kaya nga po Kalingap radio balitaan, no? Kaya nga po natawag na Karaba yan. It's more on announcement, interviews sa ating mga Kalingap partners, promotion at the same time. Dapat ganun po ang nangyayari. Kasi po, may grupo po si Sangkay. Andiyan po yung Kalingap Watchers. Andiyan po ang Kalingap Strikers nila Banat Bagsik. May Karepa. Marami na pong grupo, mga Kalingap mga kabagis, ang nag-i-exist dito po sa Team Kalingap. At ngayon nagkakaroon na po ng masasabi po nating confusion ng mga viewers kung ano po ba talaga ang legitimacy ng bawat grupo. 'Di ba? Mga Kalingap at kabagis, no? So, sana ito ganang sa akin lamang po magkaroon po tayo ng restructuring regarding po dito sa mga Kalingap reactors, Kalingap partners natin, dahil sa tingin ko po ay parang medyo naguguluhan na ang ating mga Kalingap partners regarding po dito sa issue na ito. And we do hope sa mga darating na araw ay maresolba at maayos din po, no? Maayos din po yung samahan ng mga Kalingap partners natin. To be specific po, itong si Sir Bobby TV 143 at si Maramara 77 na nagbabatuhan po ng kanilang sabihin na nating pananaw regarding po dito sa issue na ito. Mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito nga po sa naging issue sa mga Kalingap partners po nating natanggal, and at the same time po issue regarding nga po dito kay Sir Bobby TV 143. I do accept positive comments, pero pag mag-comment po kayo na masyado pong below the belt, take ko na pong opportunity na humingi ng pasensya sa inyo
Dahil kung masyado pong below the belt ang inyong comment, ay buburahin po yan ni Jubilito TV Official. Ang comment section ko po ay laging naka-on, pero kung sa tingin ko po ang inyong comment ay masyadong below the belt, buburahin ko po yan. Kaya mag-comment po tayo ng, sabihin na natin, mag-comment po tayo moderately para po respeto na rin po natin sa mga ibang viewers at supporters po na magkabila ang panig. So yun na mga Kalingap at Kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito, mahaba, maabot ng 25 minutes mahigit, ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Ruel of Malalag, Rachel Morales, pakisuportahan, subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakita mo po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. At ganoon din po, paki-follow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, aking gabay na may red banner pong Jubilito TV Official. So hanggang dito na lang mga Kalingap at Kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Karepa Year 2024. As I always say mga Kalingap, mga Kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye.